Hello. Okay. Okay na, okay. Good. Okay. So, atong sugdan ang adult catechism karong adlaw tali ni Jared uh, Almo Alma Almajora, no? Almajora og ni John Bernard. Okay, so before tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Magbisaya lang ako. Okay, sa kasamahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ipadala karon imong balang espiritu kay wala kami mahimo kung wala maguban kanamo ang espiritu sa kamatuoran. Ipadala karon og aron maghatag kanamo panalangin. Labi na sa mo ang igsuon karon nga imong ipadala dinhi. Siya ang ingon nimo diha sa John 10:16. Nga doon ako yung mga karniro nga wala nining turila nga tuwa sa laing turil nga din imong pagkakuhaon aron mahiusa diha sa usa lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Si Jared Almazura og si John kintanan Ginoo among giampo og gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, sa lahat na nanonood ngayon sa ating live video coverage sa atong Facebook page o sa YouTube channel, punto por punto, o sa ating channel Kayon Sabay Kamatuoran. Magandang araw sa inyong lahat. So mayroon tayong tatalakayin ngayon patungkol ito sa mga doktrina at mga practices sa ating simbahang Katoliko nga hindi nila naunawaan, kaya lumipat sila sa ibang sekta dahil sila ay nabrinwas kaysa kanila. Ito si Jared at si John ay kaharap ko ngayon at kasama ko ngayon si Bro Jando Alabado, ang debater na parang nakaakay sa isang kalag, no? Si Bro Jared na nakapag-remind sa kanya sa katotohanan na ito pala ang simbahan Katoliko, ang tunay na iglesia, tatag ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating tema, Bro Jared, patungkol ito sa mga Diyos-Diyosan. So aking ipaalam sa inyong dalawa kung ano ang kaibahan sa Diyos-Diyosan at saka banal na mga larawan ng mga santo. Kasi ang ating mga kaibigan ay para sa kanila, general, lahat ng mga larawan nandyan mababasa sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan para sa kanila. Pero sa atin, dalawa ang ating pananaw dyan. Mayroong larawan sa mga Diyos-Diyosan at mayroong larawan sa mga banal. Dapat malinawagan kayo sa paksa na ito. So mayroon lang akong ipahibalo sa inyo na ipaalam sa inyo na mayroong 8 talata na gagamitin sa ating mga kaibigan. Sa iyong tainga, palagi ito narinig sa mga pastor ninyo, sa ministro ninyo. Ano ba itong unang talata na gagamitin nila? Yung unang talata na gagamitin nila, yun din ang ating gagamitin. Tatalakayin. Diba? Anong talata? Alam na ninyo. Dahil mahilig sila sa mga talata na mayroong Diyos-Diyosan. Basahin natin, Brother Jando, dyan sa Exodo Kapitulo 20, verse 3 to 5. Dan dito tayo magsimula. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Ayan, ano ang nabasa natin? Ano ang hindi ipahintulot sa ating Panginoon? Sa kanyang utos, sa unang utos, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano ba itong Diyos-Diyosan? Sino ba ang unang nagbanggit sa termino na Diyos-Diyosan? Sino? Ang mga ibang sikta at yung mga pagano, wala sa kanilang isip yun. Wala sa kanilang isip. Alam niyo, kapatid, para sa kanila, yung mga larawan nila, hindi Diyos-Diyosan.
Diyos yun. Sino bang nagsabi na Diyos yan? Sino? Sa panahon ni Moses, sinabi niya, dyan sa utos na yan. Dahil ang katauhan sa Diyos doon sa Egypto ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Di ba? So mayroong utos para maghinto sila sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yan ang nangyayari. Bago ito dumating yung utos, nandyan na ang ginawa nila. Bakit? Huwag kayo magsamba ng Diyos-Diyosan dahil nagsamba na sila noon. So yun ang paliwanag ko. Ano ang hindi ipahintulot sa ating Panginoon? Ang mga Diyos-Diyosan. Sinabi ba dyan na huwag kayong gawa ng larawan ng mga santo? Wala, di ba? So mahilig talaga sila sa mga Diyos-Diyosan. At para sa kanila, general ito. Absoluto talaga na lahat ng mga larawan, bawal. Yun ang mga turo ng mga pastor. Ngayon, so patuloy tayo mga kaibigan. Tiningnan nila yung lahat ng mga larawan nating simbahan Katoliko. Kasi mayroon talagang, parang ang Katoliko talaga ang nakabatay dyan sa mga teksto, talata dyan. Ano yan? Dito, basahin nyo Deuteronomy. Ang Katoliko daw ang pinagbabatayan. Oh, yan. Gagamitin nila yung Deuteronomy 4, verse 16. So, basahin natin para maunawa natin, bro. Na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae. Oh, di ba? Sa tingin nila, parang ang Katoliko talaga, parang yun ang yung kayo mga Katoliko, mayroon kayong mga larawan, no? Mayroong babae, mayroon ding lalaki. Oh, tingnan nyo. Oh, marami dito sa ating dingding. Oh. Ngayon, dito, hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo, imahin o imahe ng ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae. Parang ang Katoliko talaga ang ang sentro sa teksto. Pero hindi ano sinabi? Ano to? Diyosan. Dapat tingnan niyo kung ano ang hindi. Diyosan, hindi ay yung mga santo, larawan ng mga santo. Kang Mama Mary, kang Jesus, at kang San Miguel Arcangel. Hindi yan. Parang nagbibintang lang sila sa atin, mga kapatid, no? Oh. Isaiah chapter 46, verse 6 to 7. Basahin natin, bro, Jando. Isaiah 46, 6 to 7. Oh. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para yon ay gawing rebulto at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasa nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Oh. Narinig ninyo yung binasa natin? Parang ang Katoliko talaga, yung mga galaw natin. Anong nangyari sa Katoliko? Ang sabi ng mga pastor, niluluhuran nila. Tingnan niyo ang mga galaw ng mga Katoliko. Papasalin nila. I-procession. Luluhod sila sa harapan ng larawan. Yun ang sabihin nila. Dahil nakita nila ang galaw sa mga Katoliko, parang nakabata dyan sa talatang ito. Di ba? Pagkagamitin ito ng teksto para sa mga inusinting mga Katoliko, ano mangyari? Maakay. Susunod sa kanila. At yun, sama sa inyo na naakay kayo dahil hindi niyo alam ang turo ng ating simbahang Katoliko. Gagamitin din nila ang Salmo 115. Paborito nila ito. Awit. Awit. Sa Tagalog, awit, no? Awit 115, versikulo 4. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Tama. May mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakal. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyos at nagtiwala rito ay matutulad sa mga ito. Yan. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang mga larawan niyo. May mga bibig, hindi makasulti. Hindi makapagsalita. Hindi makapagsalita. Mayroong tenga, hindi makarinig, no? Mayroon ding mga paa, hindi makagalaw. Kayo yan. Di ba?
Yun, dito ang gagamitin nila mga kaibigan. Ano ba ang iniisip ng mga Katoliko dyan? Para sa pananaw ng mga pastor. Ha? Sinabi, mayroong reminder si San Pablo dyan. Mayroong reminder siya doon sa Gawa, no? Gawa 17:29. Gawa Gawa 17:29. 17:29. Oh. Mayroong reminder dyan, ha? No. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos ang ginto. Pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Oh, yan. Ito ang sinabi. Huwag niyong isipin na ang Diyos parang ginto, parang bato. Para tayo, anong pag-iisip natin sa mga larawan ng mga santo? Ito ba ay iniisip na natin na sila ay mga Diyos? Hindi. Bakit sinabi dyan ni San Pablo na huwag nating isipin? Bakit? Dahil ang iniisip nila sa mga larawan, Diyos na. Diyos na ang larawan para sa kanila, dahil iniisip nila na ito na ang tunay na Diyos. Pero tayo mga Katoliko, ano kaya ang paningin natin sa mga larawan? Yung mga Katolikong wala pang alam ng mga Katoliko, ano kaya ang paningin nila ano kaya ang iniisip nila? Ha? Masagot natin mga kaibigan kung ano ang ating pananaw dyan. Okay. Sa Roma 1, chapter 1, verse 21 to 23, to 25 bro dyan do. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Yan. Yan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. So ang ilang pag-iisip ay yun na ang mga Diyos para sa kanila. Luluhod sila at sasabihin nila na ikaw ang aking Panginoon. Isaiah 44:17. Isaiah At 44:17. ang ibang peraso ay ginagawa Okay. niyang ribulto, at sa ribultong ito nananalangin siya ng ganito: iligtas mo ako, Oh. sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ano sabi? Sapagkat ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Nagsasalita siya, naghingi siya ng tulong Sa mismong ribulto. sa mismong ribulto, larawan. Di ba? Ikaw mao ang akong Diyos. Wala sa isipan nila na ang Diyos nila nandun sa langit. Wala. Wala. Iba talaga tayo. Tayo mga Katoliko. Iba ang ating paningin dyan dahil hindi ito Diyos-Diyosan. So, ngayon, ito lang ang mga paborito na teksto na gagamitin nila na makapag-brainwash sa mga Katolikong walang alam. Sagutin natin ito. Ito bang mga teksto ay tama o mali? Para sa'yo. Yung ginamit nila, tamang mga teksto o mali? Tama. Tama ito para sa mga Diyos-Diyosan. Tama ito. Nga, ang ating yung mga propeta, nag-remind sa kanila na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kanang Diyos-Diyosan, termino ka na sa mga alagad ng Diyos. Dahil, hindi natin iniisip na sila ang Diyos. Dahil, hindi natin iniisip na sila ang Diyos, para sa ating mga Katoliko, Diyos-Diyosan sila. Pero para sa mga pagano, hindi ito Diyos-Diyosan. Sila ay mga Diyos. Diyos. Naintindihan nyo? Ang terminong Diyos-Diyosan yan, termino ka na sa mga alagad ng Diyos, nga nakakilala na yung mga larawan na yan, mga Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos. Okay. So yan. Marami tayong mga tema ngayon na tatalakayin. Sagutin natin, mga kaibigan. Ito mga itsura ng mga Diyos-Diyosan, brother. Yan yung mga Diyos-Diyosan. Ito, mga itsura ng mga Diyos-Diyosan. Ito yon. Yan. Isa yan. Diyos-Diyosan yan. Di wala naman talagang ganyang Diyos eh. Ano pa? Ito. Kana. Yan. Ano pa? Ito. Yan. Yan yung mga Diyos-Diyosan. Ayan. Ayan
Oh, Oh. ayan. Ito. Ito pa, Diyos-Diyosan to. Yan. Oh. Ayan, oh. Ayan, Diyos-Diyosan yan. Ayan, Diyos-Diyosan pa rin yan. Oh. Ayun, daming ahas. Mm. Ito pa, ang daming kamay. Oh. Ito, dami, tindi, daming ulo, Oh. daming muka. Ayun. Oh, yun. Mayroon ba kayong nakita sa ating simbahan na yung mga larawan na nandiyan sa ating simbahan? So sino ba yung mga Diyos-Diyosan dyan na binanggit natin? May nabasa tayo. Huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sino ba yun? Mayroong sinabi sa Biblia sa unang hari 11:3, sila si Molok, Kamos, Astarte. Unang hari, Unang hari, 11:3. 11:3. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Mm. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, di tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Molek, ang Molok. kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Kamos. Sa Isaiah 46:1 bro, dyan do. Sila si Isaias 46, 46:1. Uno, basahin mo. Ang mga Diyos-Diyosa ng Babylonia na sina Bel at Nebo Bel at Nebo. ay nakahiga habang ikinakarga sa mga karwahe na hinihila ng mga asno. Mm. Mabibigat sila, karga ng mga pagod na hayop. Oh. So mayroon ba tayong San Molok? Mayroon ba tayong San Kamos? San Astarte? Babae ba ito Astarte? Okay. Mayroon ba tayong Bel? San Bel at saka San Nebo? Wala na siguro. So, yung mga Diyos-Diyosan na yan, ito ang sinabi ng mga alagad ng Diyos na huwag niyong sambahin si Bel, Nebo, Molok, Kamos, Astarte. At si Dagon naman, sa unang Samuel 5:7 bro. Unang Samuel Kapitulo 5, versikulo 7, nang makita ng mga taga-Asdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos. Si Dagon na ating Diyos. So para sa kanila, Diyos talaga si Dagon. Pero sa atin, na nakakilala sa tunay na Diyos, si Dagon, Diyos-Diyosan. Yun ang termino natin, Diyos-Diyosan si Dagon. Pero para sa kanila, si Dagon ating Diyos. Dahil hindi naman tunay na Diyos si Dagon, para sa atin, Diyos-Diyosan. Yung sabi no, pag hindi tunay na truck, anong sabi natin? Trak-trak, Truck. Kung hindi tunay na bahay, bahay-bahay, bahay-bahay. Kung hindi tunay na laro, laro-laro. laro lang, yun talaga ang mga termino. So, ngayon, may iba pa sa New Testament talaga, sinabi at nag-remind si Apostol Pablo sa mga Christian. Dahil pagdating sa panahon ng mga Kristiyanos, nandyan pa rin. Maraming nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sino? Dito si Diana. Si Diyos sa Diana, diya sa Gawa. Chapter 19, verse 23 to 35 bro dyan do. 23, 35. To 35. Nang panahon ding yun, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na templong yari sa pilak na iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa. At ito'y pinagkakaitan nila ng malaki. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo. Sinasabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Marami ang naniwala sa kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asya. Kaya nanganganib ang ating hanap buhay dahil baka masamain ito ng mga tao. At hindi lang yan, nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyos, ang si Artemis, dahil baka mawala na ito ng saysay. At hindi nakikilalanin ng mga tao ang Diyosa na sinasamba, hindi lang dito sa Asya, kundi maging sa buong mundo. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. At ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinuli nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gaius at Aristarchus na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitipunan ng mga tao habang kinakaladkad nila ang dalawa. Nais sana ni Pablo na magsalita sa mga tao, pero pinigilan siya ng mga tagasunod ni Jesus.
Maging ang ilang mga opisyal ng lalawigan ng Asya na mga kaibigan ni Pablo ay nagpasabi na huwag siyang pumunta sa pinagtitipunan ng mga tao. Lalo pang nagagulo ang mga tao. Iba't iba ang kanilang mga isinisigaw dahil hindi alam ng karamihan kung bakit sila naroon. May isang tao roon na ang pangalan ay Alexander. Itinulak siya ng mga Hudyo sa unahan para magpaliwanag na silang mga Hudyo ay walang kinalaman sa mga ginagawa ni na Pablo. Sininyasan niya ang mga tao na tumahimik. Nang malaman ng mga tao na isa siyang Hudyo, sumigaw silang lahat. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. 2 oras nilang isinisigaw ang ganoon. Nang bandang huli, napalungsod. Sinabi niya sa kanila, mga kababayang taga-Efeso, Artemis na makapangyarihan at ng sagradong bato na nahulog mula sa langit. Oh, yan. Narinig ninyo? Grabe ang tiwala nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Maraming mga pilgrimage ang nangyari doon. Yung mga Diyos-Diyosan nila ay parang business na talaga. Diba? Maraming mga pagano na nagpilgrim doon. Yun na ang mga hanap buhay nila. So pagdating ni Pablo, talagang parang ayaw nila na magpunta doon sila. Bakit? Baka matigil ang kanilang hanap buhay. Di ba? Dahil yung mga nagpilgrims galing sa ibang bansa, magpunta doon, magsamba, mag-alay ng mga kanilang mga yung mga gold, yung ano pa. Di ba? So, para sa kanila, ayaw nila na magpunta ang mga taong iyon na parang mahinto ang kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. So, ngayon, talagang ang lahat ng mga Kristiyano dapat hindi magsamba ng mga Diyos-Diyosan. Iba pa, dito sa atin, marami talagang mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga porsilas niyo, na parang mga, yung mga porsilas ni Brojando. Oh, yung porsilas ni Brojando, ano to? Rosary. Maraming mga Diyos-Diyosan. Yung mga, pangsuot ng kamay ng mga sanggol, o mga bibi, Diyos-Diyosan yun. Dahil superstitious belief. Mga, naniniwala sila na may kapangyarihan yun upang hindi tablan ng usog yung bata. Yung mga bulong-bulong. Alam niyo yung bulong-bulong? Yung mga salita na walang kahulugan. Walang kahulugan. Yung orasyon sa Bisaya, orasyon, Diyos-Diyosan yun. Dahil yung mga, yung pulong na yan, yung salita na yan, ay hindi ito maintindihan at iba talaga ang paniniwala sa gumawa, yung mga albularyo. At naniniwala sila ng mga salitang yon ay may taglay na kapangyarihan mula sa mga espiritu na nasa paligid natin na hindi naman matukoy kung anong uri ng espiritu ang mga yon. Yun. So, yun lang ang mga nabanggit natin na mga Diyos-Diyosan. Sino? Sila si Molok, Astaroth, Diana. Wala sila sa ating simbahan. Iba ang nandito. So ngayon, bakit mayroon tayo? Pinahintulutan ba ito sa Biblia? Mayroong pahintulot. Ang larawan ng mga santo mayroong pahintulot. Kaya nga, ang ating Panginoon ay naglikha siya. Sa paglikha lang niya ng tao, ay talagang kumuha siya ng alikabok. Maraming nagawa ngayon ng mga monumento na galing sa clay, yung lupa. Ang nakasabi dyan sa Genesis 2:7, kumuha siya ng alikabok at ginawa niyang tao. Yung forma niya ay tao. Pero hindi pa makagalaw. Dahil, Imahe pa yun. Imahin, monumento lang ng isang tao. Anong ginawa niya para makagalaw? Hinipan. Di ba? Yung hinipan niya ay nakagalaw na. Yun ang nakapagbigay buhay sa ginawa niyang ng tao na katawan. So, siya ang unang gumawa ng isang forma ng monumento. Hindi salita, ang Diyos ang unang gumawa ng imahe. Yes, siya ang unang gumawa. Ngayon, ang mga tauhan, ang mga Israelita doon sa Ehipto ay matagal na sila, 430 years na sila ay nagsamba sa mga Diyos-Diyosan doon. Ilang taon?
430 years. 430 years na alipin sila doon. Hindi na sila nakapagsamba sa tunay na Diyos dahil alipin sila sa ayaw nila o sa ayaw nila o ano sa sambahin rin nila. So ngayon, ang ating Panginoon ay nagpagawa ng larawan. Anong pinagawa niya? Larawan ng Diyos-Diyosan? Hindi. Larawan ng mga santo. Ang santo natin dalawa. Mayroong santo na mga taong banal ng kanilang katawan nandyan sa lupa at ang kanilang espiritu ay nandoon siya langit. So ngayon, ang ating Panginoon ay nagpagawa din ng santo na yung mga espiritu na mga anghel. Saint Miguel, Saint Michael, Gabriel, yan. So ngayon, dito sa Exodo 25, basahin natin Exodo 25, 17 hanggang 22. 17 Okay. hanggang 22. Okay, Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malalapad na bato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang mga utos ko. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Magkikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mamamayan ng Israel. Okay. Alam niyo yung kerubin? Ano ang kerubin para sa inyo? Anghel. So mayroong pinagawa na larawan. Di ba? Larawan, ilan? 2. Bakit 2? Bakit 2 ang pinagawa niya? Larawan ng mga kerubin. Dahil nandyan siya sa gitna. Walang gitna pag isa lang ang ipagawa. Di ba? Hirapan tayo magsalita ng Tagalog. Yung kerubin na ito, mga kerubin na ito, ay may mga mata. Yan, tingnan niyo. Hindi rin nakakakita. Oh. May mga ilong, hindi rin nakakahinga. May mga bibig, hindi rin nakakapagsalita. Yan. May mga kamay, hindi rin nakakahawak. Ah. May mga paa, hindi nakakalakad. May mga pakpak, hindi rin naman nakakalipad. Ah. Pero it doesn't follow na Diyos-Diyosa na siya. Hindi ito nakabatay sa Salmo, awit 115, yung sinabi nila. Yung awit 115, 4 hanggang 6, Diyos-Diyosan. Pero ito ay hindi. Dahil ang Panginoon ang nagsabi, paggawa kayo, Moses, ng 2 larawan ng kerubin. May tanong ako sa inyo yung 2. Ito ba ay labag sa utos ng Diyos sa Exodo 20, 3 hanggang 5? Yes, tama. Pero bakit generalize nila? Hanggang ngayon ba ang mga pastor hindi nakaunawa sa Exodo 20, 3 hanggang 5? Sabi ni Eli Soriano, Oo. paggawa pa nga lang, bawal na. Absoluto daw. Paggawa pa nga lang, bawal na. Pagsamba pa kaya. Ngayon, dito pala tayo sa paggawa. Nagpagawa ating Panginoon, sino nagkasala? Kung totoong absoluto na hindi talaga maggawa, bawa talaga ang paggawa ng mga imahen, sino ang unang nagkasala? Ang sabi ni Sino ang unang hindi tumupad sa kaniyang mga utos? Ang sabi ni Soriano, wala kayong pakialam doon. Ang Diyos nagutos doon eh. Siyang nagutos doon, di naman kayo inutusan. Si Moses naman inutusan doon eh. Ngayon, hindi magkasala ang Panginoon dahil siya ang may-ari ng yung mga kautusan. O si Moses, yung nagama, hindi naman ang Panginoon ang nagawa na noon. Di ba? Si Moses. So, nagkasala si Moses? Hindi rin. So, ngayon, sino nagutos si Moses? Ang sabi ni Soriano, Panginoon. si Moises hindi nagkasala. Pero pag kayo ang gagawa, magkakasala kayo. Punta tayo dyan. Kung magkasala pa tayo. Punta tayo dyan. Okay. May ibang teksto, talata, mga kaibigan, dito sa Numeros, chapter 21, verse 8 to 9, hanggang 9. 8 to 9. Okay. Ito sabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sinumang nakagat ng ahas at titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Yan. Tingnan natin bakit ang Diyos nag-utos kay Moses na maggawa ng larawan ng isang ahas.
Bakit? Ha? Anong intensyon? Dahil mayroon talagang mga tao na nakagat ng mga ahas, yung mga ahas ba na yung gumagalaw? Venomous snake. Oh yes, oh. Ang sabi diyan, ilagay mo sa isang Tukod. tukod, no? Para makita sa lahat ng nakagat ng ahas. Anong mangyari kung makita na nila yung pinagawa sa ating Panginoon? Anong mangyari sa kanila? Ha? Gumaling. So yung ahas na yan, ito ay hindi Diyos-Diyosan. Ito ay banal na symbol or banal na simbolo. Banal na simbolo. Mayroon ka ba dyan doon na yung kaalam? Yung sa kaalam, Meron. Wait lang ha. kaalam 16? Buksan ko muna. Oh. Bakit binanggit ko na banal na simbolo? Dahil yun ang... Okay, sige. Basahin mo, Brother Jando. Okay ha, ito lang ha. Ano yan? Sayas hanggang 7. Wait lang ha. Ipaguba. Wait lang. Yes, aabot na dyan. Oo. Wait lang. Hanapin Dahil, kahit ganito, lahat, pag mali talaga ang ating pag-iisip dyan, pwede rin. Wait lang muna, Pwede rin. hanapin muna. Di ba? Di ba dito? Maraming nagdala ng mga Santo Niño. Di ba? Ang Santo Niño larawan ng ating Panginoon. Di ba? Mali ang ilang paniniwala. Dahil mo na siyang occultism, parang doon na pang paswerte, di ba? Anong nangyari? Anong ginawa natin? Pinasira ni Padre Darwin. Kahit larawan pa ito ng mga santo, pag iba na talaga ang iniisip mo, gibain lahat. Okay. Try ko lang natin dito. Ito, Ano ngayon? Ano yan? Karunungan? Karunungan 16 verse 6 to 7. 16 verse 6 to 7. Okay. Ito. Ito lang ha. Wait lang muna mga kapatid, dyan sa live natin. Medyo mahina ang kalaban natin. Okay? Ito lang. So, Ito lang. nagpagawa ang ating Panginoon Ito. og banal na simbolo. Ayan. Okay. Ang sabi dito sa 16 yun, 16? 16, 6 to 7. 6 to 7, ito. Sabi ganito, ang maikling pahirap na yan ay isang babala lamang kapag dakay binigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Ang ahas at tanso ay isang paalaala sa kanila na hinihingi ng iyong kautusan. Ang sino mang tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas, ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan. Ang kanilang paniniwala, hindi lang nakabatay sa nakita nilang ahas. Dahil, yung ahas na yan ay simbolo lang. Simbolo lang sa presensya sa ating Panginoon. So dahil, nandyan ang presensya sa ating Panginoon, ang taong nakagat ng ahas, gagaling. Yan. So dito sa ating simbahan, Ito. okay, sino? At ipakita yung yung imahe. Okay na, mayroon Ayan. talaga imahin dalawa. Ayan o. Yan. Nakatingala sila. Di ba? Nagtira pa sila doon sa ibaba, Tumingin sila doon sa ahas. Lalong gumagaling silang lahat. So, pwede pa rin na mayroong larawan. Huwag lang nating ibahin ang ating pag-iisip at paningin sa larawan. Dapat alalahanin natin na mayroon talagang mga banal na espiritu na nandyan sa loob, nandun sa langit. Punta tayo dyan. Okay. Ngayon, sa Ezekiel naman, 2 Chronicles 3, bro, dyan do. 2 Kronika 3, 3 hanggang 10. 3 hanggang 10. 3, anong verse? Verse 9 to 10? 3 to 10. Hanggang 10. 3 to 10. Mm. Ang mga ito nga ay ang mga tatagang baon na inilagay ni Solomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, ha? Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko.
At ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niya ay ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang taas ay 120. At kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto. At ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto na kanyang ibinalot ng dalisay na ginto at ginawa niya ng mga palma at mga tanikala. Oh. At kanyang ginayakan ng bahay ng mga mahalagang bato na pinapagpaganda. At ang ginto ay ginto sa Parvaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan at ang mga panig niyaon at ang mga pinto. At inukita ng mga kerubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay. Ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang luwang niyaon ay 20 siko at kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto at kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kerubin na gawang nilarawan. Yan. Sabi nasa natin, paano natin i-picture out ang narinig natin? Yung templo na ipinagawa sa ating Panginoon kay Solomon. Di ba? Mayroong nakaukit, maraming nakaukit na mga palmera, larawan ng kerubin. Parang Katoliko. Tingnan niyo yung Katoliko. Sa Kisame. Maraming mga larawan ng mga santo. Di ba? Nakalagay dyan. Oh. So, dito, klarong-klaro, sa Ezekiel 41, 17 hanggang 20. Ezekiel 41, 17 hanggang 20. ang dingding sa itaas ng pinto na papunta sa pinakabanal na lugar ay nababalot din ng mga tabla. Ang buong dingding sa loob ng templo ay napapalimutian ng mga nakaukit na punong palma at mga kerubin na may 2 muka. Yan. Di ba? Tingnan niyo yung ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Mayroon ba silang ganyan? Wala. Anong nasa kanila? Imahe ni Manalo. Imahen ni Manalo. Mayroon tayo dyan, diba? Bawat bahay ng mga membro talagang may imahe ni Manalo. May imahen ka ba ni Felix Manalo dyan? Ha? May imahen ka ni Felix Manalo dyan? Imahe ni Felix Manalo? Ha? Tingnan ko lang ha. Wala. Wala ka? Oh, So wala. mayroon ako dito? Oh? Mayroon ako dito, bro? Na? Ayun, no? Sa kanilang Pasugo Magazine. Oh. Maraming INC na hindi alam yan. Oh. Sabi ni Alfie Angeles, maraming INC na hindi alam na mayroon talaga rebulto ni Manalo sila. No. Ano kaya ang nasa isip ni Eduardo Manalo? Parang ano? Oh, di ba? Itanong mo siya kung alam ba niya. Oh. Alam ba niyo yung mayroong rebulto si Felix Manalo? Alam na nila. Yan. So, para nila, bawal talaga. Bawal. Bakit gumawa sila na bawal? Bakit gumawa sila ng bawal? Di ba? Si Felix Manalo. So, sila, parang ayaw nila, pero gusto pa rin. Gusto pa rin nila. Ayaw nila, gusto pa rin nila. Si Felix Manalo pa. Si Felix Manalo ay isa bang santo? Hindi. Hindi. Larawan ng tao yan. Hindi larawan ng santo. Okay. So, ngayon, sino ba ang nagbigay ng kaalaman o kaalam? Sino ang nagbigay ng parang yung mga batid, ano yun sa Tagalog, yung batid? Bihasa sa paggawa ng sa arkitekto. Mayroong mga sculptor, maraming mga sculptor na grabe ang kanilang mga arte na naipakita sa mga simbahan. Sino bang nagbigay ng kaalam? Ng karunungan na yun. Ng karunungan. Sino? Ang Panginoon o ang Yawa? Ang demonyo. Ang demonyo. Sino? Ha? Sino? Panginoon? Anong ipagawa niya? Larawan ng mga santo? Larawan ng mga Diyos-Diyosan? Mga santo. Pero yung mga Diyos-Diyosan, dili ang Panginoon ang ano yan. Ang tawag dyan, abuso. Oh, dahil inaabuso nila ang Talento naibigay sa ating Panginoon. Oo. So tayo, mayroon pinahintulutan tayo na magawa lang mabuti, pero dahil sabihin natin, may freedom naman tayo, pwede ako magawa ng dalawa, mabuti at saka masama. Pero mali yun. Pinahintulutan tayo paggawa ng mabuti. Abuwid lang yung mga gawa ng mga
hindi mabuti. Avoid. Hindi to kasama sa freedom na binigay sa ating Panginoon. Basahin natin ang Exodo 35, 30 hanggang 35 Jando, kung sino ang nagbigay. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hor na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, No? sa paggawa ng magandang bagay na ginto, pilak at anso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, Yan. sa paglililok ng kahoy at sa lahat ng klase na gawang kamay. Yan. So lahat ng nakita na mo, yung mga larawan, lahat nandoon sa templo na nagawa ni Solomon, yung mga arte na yan, ang Panginoon ang nagbigay sa kanila. Maraming mga sculptor doon sa panahon ni Solomon hanggang ngayon. Ngayon, siguro may katanungan kayo. Bro, ang binasa mo bro, Old Testament lang. Kayo, mga Kristiyano kayo, may pahintulot ba ang mga Kristyan na magtinil tayo ng mga larawan? May pahintulot ba ang Panginoon na kayong mga Katoliko ay gumawa ng mga Gumawa rebulto? ng mga rebulto? So, siguro, may katanungan kayo. Sagutin natin. Okay, dito sa ating, before sagutin natin yan, sa panahon ni Kristo ay wala talagang mabasa na ang ating Panginoon ay nagtuturo na ang mga larawan sa templo ay talagang mali. Mayroon ba? Nagturo ba ang ating Panginoon? Hoy, kayong lahat ng mga Parisiyo, alisin ninyo lahat ang tanang mga larawan? Sinabi ba ni Kristo yan? Wala. Hindi niya sinabi. Pero anong sinabi niya dito? John verse 2, chapter 2 verse 17. 2:17. Anong mabasa natin? Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan. Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo. Grabe mamalasakit, no? Ano bang mamalasakit? Pagmahal sa Bisaya? Pagmamahal. Or devotion in English, no? Grabe ang devotion niya. Pagmahal. So, ano bang nandyan sa loob? Ano bang devotion niya? Sa loob ng templo. Yung mahal sa ating Panginoon? Yung mga lingding? Hindi. May mga imahe doon nakaupo. Lahat ng nandun sa loob ay mahal niya. Hindi niya sinabi na, alisin ninyo lahat yan. Wala. Hindi niya sabi. Labag ito sa kautusan ng Panginoon. Wala. Anong sabi dyan? Basahin natin. Yun ang ginawa ng mga apostol. Nagsamba sila, nag-prayer sila doon sa loob, kaharap ng mga santo, kaharap ng mga larawan. Babasa ba? May babasa? Saan mabasa? Na sila ay nanalangin sila sa harapan ng mga larawan. Nandyan. Gawa 3:1. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Oras noon ng panalangin. 3:00 ng hapon, nagpunta sila doon. 3 o'clock prayer to. 3 o'clock habit. Prayer. 3 o'clock habit. Di ba? Biblical. Biblical yung divine mercy, no? 3 So ngayon, prayer. nagpunta sila doon. Nanalangin. I-picture out mo sa loob ng templo, lahat sa kisame, sa dingding, nakaukit ang mga larawan ng mga santo. Kaya sabihin nila, kayo mga Katoliko, nagkasala kayo dahil nanalangin kayo harapan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi. Diyos-Diyosan. So kung Diyos-Diyosan, magkasala tayo. Pero ano bang sinabi ni San Pablo? Hebrewano 9:5, bro. Every yun. Tingnan natin. Basahin natin, tingnan natin, alalahanin natin, magkasala ba tayo? Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Patuloy. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan ipinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Di ba? Ang kasalanan ng mga tao, patawarin. Di ba? Dahil andyan ang kanyang presensya. Pero, ngunit Hindi namin ito mapapaliwanag ng detalyado sa ngayon. hindi lahat na mga detalye. Kasama yung mga larawan sa mga santo sa New Testament. Hindi na ipaliwanag lahat. Di ba? Sabihin nila, kasama ba yung mga santo? Kasama. Dahil mayroon talagang authority ang ating Panginoon. Saan mabasa, bro? Nandyan sa Matthew chapter 16 verse 19.
16 verse 19. Oh. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karian ng langit, at ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Yan ang authority sa simbahan. Pinahintulutan ba sa simbahan na magkaroon tayo ng mga larawan ng mga santo? May pahintulot ba? May pahintulot. Yes. Alam na ng Diyos yan. May pahintulot na yan sa langit. Dahil ang Panginoon mo ay nagbigay sa kapangyarihan sa simbahan. Kung ano ang pahintulutan niyo dito sa lupa, may pahintulot na doon sa langit. Yun ang, bakit tayo nagkaroon ng mga larawan? Mayroon tayong mga larawan ng mga santo. And sabi na ni Santiago 2:26, yun alalahin na ta? Oh, basahin na to bro. Santiago 2:26. 26, oh. Ito. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Oh, yan. Mayroon, di ba? Mayroon tayong pananampalataya. Oh, si Kristo ay pinapako, di ba? Oh, yun. Pag wala tayong ginawa na picture, o larawan, o rebulto, yun ang ating pananampalataya, patay. Wala tayong mabuting ginagawa. Pananampalataya lang, wala tayong ginawa. Ang sabi ni Santiago, patay. So, buhay ang ating pananampalataya dahil mayroon tayong ginawa na nakikita. Yung mga bata na hindi pa alam nila yung mga... Di ba marunong magbasa? Hindi pa marunong magbasa ng mga letra, pero mayroong image. Mayroon talagang mga visual catechism or visual aid. Pag mabasa, yung E, apple. Ano to? Apple. Di ba? Pero ang paningin nila, ang tiningnan nila, yung prutas. Imahe. Yung imahen, ang prutas. Pero hindi pa sila nakabasa sa letra. So, visual catechism. Yung lahat ng mga larawan nandito sa ating simbahan, ito ay nakatulong nakatulong sa ating pananampalataya dahil noong una, sa pagdating sa mga Kristiyano dito sa Pilipinas, marami ditong mga Diyos-Diyosan. Pero na-amiss nila yung dinala ni Magellan. Ano bang dinala niya? Si Raha Humabon. Di ba? Na-amiss nila ang arte, ang magandang arte sa Santo Niño. Parang na exaporia, yung kanilang mga Diyos-Diyosan noon, parang Naitsapwera. exaporia, walang arte to, Nawala ng silbi. walang silbi to. Ito ang maganda, di ba? So sa larawan pa lang na brainwash na sila. Di ba? So pupuntang tunay na simbahan, tunay na pananampalataya. So yon. Makaligtas ba yung larawan? Yes, makaligtas. Makaligtas yung mga larawan. Oh. Tingnan may istorya doon sa ano. Yung pastor doon sa pupuntang Cebu. Sakay ng barko. Sabi ng pastor, mga kapatid, dapat maniwala tayo sa Biblia dahil ito ay makapagligtas sa atin. Yung isang Katoliko nagdala ng rebulto ni Mirin na malaki. Yung malaki. Mayroong storm, yung bagyo. Lahat, sinabi ng kapitan, labas kayo, malunod na tayo, labas. Ay, ang pastor, layat pastor, dalang Bible niya, ang nagdala ng rebulto. Layat, iksa na yung rebulto. Oh, sino ang nakaligtas? Ha? Yung may rebulto. Dahil si pastor, nasaan ang kaniyang Biblia? Hindi na nahawakan niya ang Biblia dahil grabe ang kaniyang paglangoy. Oh, ngayon, sabi ng pastor, bro, please bro, hahawak ako diyan sa rebulto mo. Wag na. Oh, wala. Saan ang Biblia mo? Oh, saan ang Biblia makapagligtas sa iyo? Wala na bro, pahawak bro. Kasi hawakan na lang kasi mabuti naman ako. Di ba? Ngayon, ang tanong, naligtas ba sila? Naligtas. Ligtas sa pastor. Hasta ang CFD. Dahil ito ay lilitaw ito. Bakit? Mayroong hangin sa loob. Parang salbabida ito. Diba? Yun, practical lang. No? Practical lang mga kaibigan. So yun lang ang aking paliwanag dahil nahirapan ako. At least na patunayan ko na mayroon tayong kaibahan sa larawan ng mga santo at saka sa larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yun. May natutunan ba kayo? Marami? Kung marami, wag na kayo magtanong. Hindi, kailangan tanong pa. Wag na Parang kayo ganito magtanong, parang ganito. Okay. Isa to sa ginagamit ni Eli Soriano. Ayan. Isa sa ginagamit ni Soriano. Okay. Paano daw yan sagutin? Bakit daw, saan daw dyan ang mukha ni Jesus? Iba-iba.
Merong isa parang binugbog, isa naman parang gutom, isa naman parang busog, yung isa naman parang inchik, isa naman parang Pinoy, parang babae, yung isa parang niyog na nilagyan ng mukha. Saan daw diyan ang totoo? Ang sagot diyan, lahat 'yan totoo. Bakit lahat 'yan totoo? Pare-pareho, hindi naman pare-pareho yung mga mukha niyan. Sabihin niyo, tanungin niyo kung sinong gumuhit niyan. Sino tong ginuhit mo? Anong isasagot? Kristo. Kasi siya yung nakakalam ko nung ginuhit niya eh. Halimbawa, pinagwit ko kayo ng ganito. Ayan. Nakita nyo? Ah, Iba-iba mukha. iba-ibang arte, no? Iba-iba arte. Tanungin mo yung mga gumuhit niyan. Sino yung nasa litrato? Yung isa, ito, Ah, ito. ah, ah, Ito, iba rito. Iba yan. Iba rito. Talaga iba to. Ito yung original. ah. Yan, tanong. Saan dyan totoo? Lahat yan totoo. Pareho yan. Tanungin mo sinong ginuhit mo? Si Goku. Ganun pa rin yan. So, ang sagot sa ganitong litrato, lahat yan tama. Tanungin mo kung sinong ginuhit niya, siya ang nakakalam kung sinong ginuhit niya. Magkaiba ang talento ng tao sa pagguhit. Depende yun sa kanyang talento kung paano niya iguhit. Ang mahalaga, kilala niya kung sino kanyang ginawa ng imahe. Pero meron silang reason, Brother Edgar. Okay. Yung imahe ni San Pedro Calungsod. Yun ay imahe ng isang basketball player na si Roland Tubid. Ayan, ayan. Roland Tubid. Yan ang sinabi nila. Sabi nila, nakaharap kayo dyan, sinasamba nyo yan, hindi nyo alam ang sinasamba nyo, basketball player. Mali. Bakit? Kasi lahat ng mga Katolikong nakatingin sa litrato, hindi naman si Ronald Tubid ang nasa isip nila. Yes. Kundi si San Pedro Calungsod na pinipresenta na naturang Yes. imahe. Yun, tama. So, ang importante, kahit nagkaiba-iba ang arte dahil magkaiba yung eskultor. Pero isa naman ang Panginoon ang nagbigay ng karunungan. Dito, maraming imahe. Mayroong iba nagsabi na yung larawan yung mga Katoliko artista lang yun. Di ba? Yung Jesus. Si Cesar Borgia daw. Artista, totoo. Totoo yan. Na mayroong mga nagprenta ng mga larawan parang Jesus, pero yung aktor sa isang pelikula na Son of God, Son of God. Jesus of Nazareth. Kung tingnan ninyo, parang kamukha siya sa ating larawan, sa ating Panginoon. Pero, ang importante, ang nag-represent. Sino ba ang nag-represent sa larawan na yan? Jesus Christ. Jesus Christ. Kahit nakaprint sila ng larawan ng mga parang pelikula, parang aktor, pero sa isip natin, huwag nating isipin na ito ay larawan sa isang aktor. Iisipin natin na ito ay larawan, nag-represent sa Imahe ating ni Kristo. Panginoon. So yun ang sagot natin. Yung iba, mayroong payat, mayroong mataba, mayroong maitim, mayroong maputi. Ibang sagot na yan. Bakit daw ang imahe ng Nazareno itim? Maraming katanungan diyan. Tinanong ko na ibig sa AI, itanong sa AI, may sagot. Noong una, dahil maitim siya dahil nakaranas siya ng sunog, no? Yun ang mga Parang sabi. santunin niyo doon. Yung 1563 talagang sinunog ito ng mga taga-upon. Yo, di ba? Noong 1963. So nakita nila yung mga larawan na regalo kay Magilla to Reyna Juana nandoon sa simbahan kay nagpagawa man si Reyna Juana sa isang simbahan na yung nipa hindi to simbahan ng mga inaning concrete, nipa pa lang. Ngayon, nagalit talagang mga kalaban sa mga Kristiyanos, yung mga Moro. Nagalit sila, sinunog nila yung simbahan doon sa katedral. So nakita nila yung Santo Niño na maitim na. So, mayroon talagang tradisyon na nagsabi na ito dahil ito ay sunog, dahil ito ay itim, nakaranas ng sunog. Pero ang totoo dyan, yung kahoy na ginamit, yun talagang maitim. Yun, pero mayroon talagang nangyari sunog o siguro mayroon talagang hindi itim na ginamit yung mga kahoy, pero naitim dahil sa kaluma. Maluma na, di ba? Mm. Di ba? Na maraming mga
sa mga larawan sa ating simbahan, maitim na tingnan, sabihin natin ito ay antique. Ano ba yung sa Tagalog antique? Antik. Antique na, mahal na ito. Dahil antique. Luma tingnan dahil ang tagal na mga taon na nakalipas, hindi naman nila, Sabi nila, ah, mababasa ba sa Biblia, Santo Niño? mayroon. Jesus Christ. Si Santo Niño, walang katulungan eh. Ito, Ah. Santo Niño sa Biblia. Santo Niño, Mateo. Lucas, Lucas. 1:35 35. sa Nueva Version International. Ah, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Ha? makita. Ayan. Ayan. Oh. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ano sa English, bro? Sa English, ito na sinasabi sa English sa Luke 1:35. Ito, yan. Sabi sa English, ito. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Hindi. Yung ano? Yung Holy Child, Jesus. Yung Holy Child, yung hinahanap mo. Lord, Ayan. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Holy Child, Santo Niño. Santo Niño. Kanang kuan, senior, sa Spanish sa English, Lord. Senior. Senior citizen. Kanang senior citizen, lahi nag-spelling, bro. Actually, isa yung mga ni Soriano, bakit tinatawag na senior, junior dapat. Dapat junior. Pero ang totoo niyan, hindi yan senior na S-E-N-I-O-R. Yan ay senior. Senior, senyorito, senyorita, senyora, senior. Ibig sabihin, Lord, senior. Inye, no? Senior Santo Niño. Ang inay mo na kuan, senior citizen. N-I-O-R, yan ang Inayo. senior Pero citizen. inye, senior, Lord. Hindi ko alam, ba't Lord. sinabi ni Soriano yun, alam niya magkaiba yung senior sa senior. So senior Santo Niño, Lord, Ginoo, Lord, Ginoo. Kanya balaang bata senior Santo Niño. Balik ko to kato Bisaya no. Lord, Holy Child yun. Holy Lord, Child. Holy Child. Holy Child Jesus. Mo kasagaran ko nato. Holy Child Jesus. Mo dili kay tantong balik ko. Espanyol. Espanyol, ito. Ito sabi sa Espanyol. Ayan. Así que al Santo Niño, cueva a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Okay. So proceed ta bro sa ibang katanungan si Bro Jan. May katanungan ka ba dyan? Naliwanagan kayo. Mabuti nga. Sa procession. Mayroon namang procession. Mayroong position sa Bible. Basahin mo sa ano bro? Yung Christian procession, mayroon talagang Jewish procession. Mayroon ding Christian procession. Dahil magkaiba ang ating mga larawan. Sa kanila, sa Old Testament, iba ang ating larawan. Dahil ang mga larawan natin, mga larawan ng mga Christian. Mayroon tayong procession bro. O sino ang unang nag-procession? Sino? Colosas 2:15 bro. Colosas 2:15. Magandang balita Biblia bro sa English version. Okay, English version sa Good News. Ito. Ayun lang. And on that cross, Christ freed himself from the power of the spiritual rulers and authorities. He made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. So mayroon talagang victory procession. Ano ba itong nangyari na bakit mayroong victory procession? Ang ating Panginoon Jesucristo, galing Jerusalem to Calvary, pinasa niya Yung kanyang yung cross. cross. Pasa niya. Ito ay tinatawag na procession, marcha. Nagprosesyon siya sa cross niya patungong Kalbaryo. Siya ang unang nagprosesyon. Kaya nga, tayong mga followers of Christ, mayroon tayong procession of the cross. Di ba? Ngayong Holy Week. Biblical yan. Pag-alaala tayo sa victory, sa kadaugan ni Kristo. Ano yun? Yung Pagkapanalo. pagkapanalo ni Kristo sa mga demonyo. Talaga, mga demonyo. So, mayroon tayong Christian procession. Pero sa noong una, sa Old Testament, mayroon bang procession? Mayroon? Nandyan sa Josue. Size, 3 hanggang 7. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions.
The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Oh. Nagulantang si Esel ito nung binasa ko to eh. Oo. Ayun. Hindi matanggap ni Esel eh. Ba't ko daw binabasa sa ibang version? Ba't dito sa King James Version, sa ang dating Biblia? Ba't mo hinahanap sa iba? Hinahanap mo sa itang prosesyon. Hindi niya alam na marami talagang, maraming version. Ayan nila ibang version. Mayroon Hanapan ka talaga ng salita. mga dynamic, no? Dynamic Oh, equivalence. dynamic equivalence. So, alam na nila yon. Yung Tyndale version. Yung nakasulat sa Tyndale version. Alam niyo yung Tyndale version? Oh, maraming libro na version galing kay William Tyndale na sinulog sa simbahan dahil ito ay talagang maraming kamalian. Maraming mga version ngayon Oh. na dumagamit dynamic equivalence. Halimbawa, Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible, ito mababasa. And in a loud voice they cried out saying, Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is the Trinity's to give. And to God the Trinity we owe our deliverance. Ayan, yung binasa ni Brother Jando. Hindi ito mabasa sa ibang Di ba sa ibang salin. version? Hindi ito mabasa. Oh. So, yung The Living Bible. Pag sinabi nila, ay ano yan, peke yan kasi hindi mababasa sa ibang bersyon ng Biblia, ang idugtong nyo na lang, eto, patunayan nyo peke ito, John chapter 1 verse 1, the Living Bible. Yes. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Eto ba, nasa ibang version to? Wala. Pag sinabing wala, peke ba? Hindi peke, Ngayon, tama yan. Mayroon silang Brother Jando, na mababasa ba sa Biblia? Na litra por litra, Biblia. Oh, mayroon mayroon mabasa. Oh. Mayroon Nasa mabasa. ano yun? Nasa ano naman yun? 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 3. 3:16. Ito. At ipakita. The Living Bible. Uh-huh. Living Bible. Meron din sa Living Bible. Ito yung Nandyan din the sa whole, the whole Bible. Oh, the whole Bible. Nandyan ito. din sa sa Biblia sa Sambayan ng Pilipino. Oh, sa Sirac. Ito. 24. Nandyan dyan. Ano yan? Ikalawang Timoteo 3:16. 3:16. Ito. The whole Bible. Ah. Ito yung nagpabagsak kay Ahmad Barcelon sa debate nila ni Wendell Talibong. Hinanap kasi yung word Bible eh. The whole Bible was given to us by inspiration from God and it's useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us out and help us do what is right. But take note, Brother Jared, ang Bible na tinutukoy dito is only referring to the Old Testament. Amen. Scriptures. Dahil mayroon ng compilation sa Old Testament sa mga yung mga scriptures, yung 27 books na canon ni Agrippa, mayroon na. Pero mga scroll. Hindi siya Hindi pa siya bahagi ng Bible. Kaya nang sinabi ni Apostol Pablo, the whole Bible is only referring to the Old Testament yan. So, tayong lahat, tayong Katoliko, yan ang gumamit na yung Bible. Serious, no? Yung nagpangalan? Yung Biblia, meron din Biblia. Sa ano naman Sa yan? ano? Ikalawang Timoteo 4:3 yata. Timothy 4 Mayroon kayong katanungan dyan? 3. Wala na, dahil malapit ng kainan. Okay, Ano yun eh, nakalagay doon, nakalimutan ko lang talata yun. Pag marami kayong mga katanungan, marami kayong matutunan. Kasi, yung tema ay pero, okay lang, mayroon tayong general open forum, pero dito lang sa topic natin, sabi ni Bro Jando, dapat mayroong open forum pagkatapos ng tema. Kung anong tema, open forum. So ngayon, wala na kayong katanungan sa ating tema. Wala na. Mabuti na makapaghinga na ako. Okay, Brother Jando, so maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking paksa ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. At sa lahat ng dyan sa live natin, maraming salamat sa inyong pakinig sa ating tema. Aking ibigay ni Bro Jando kung anong tema sunod. Bro Jando? Yeah, wait lang ha. Pahirang Bible ba? Kaya wala ko yung Bible. Okay. Ang tatapi ko naman ngayon, yung sinasabi ni Father Darwin, the Eucharist. No? Yung Eucharist naman,
Ito yung tema ko sa debate ngayong darating na March 30. Pero ah, yung tungkol sa Eucharistic miracle, 'di ba sabi ni Father Darwin, topic ko daw 'yun para sa iyo. Topic ko na lang muna rito. Okay. Ang mga Katoliko, naniniwala mga Katoliko na yung Eucharist, yung Eucharist kasi Greek word 'yon ng Thanksgiving, Eucharistia. Yung Eucharist o yung ostia ng Katoliko, yung komunyon, tawag natin komunyon sa Tagalog. Yun ay sa Katoliko, yun ay literal na katawan ni Kristo, literal. Hindi siya physical. Sa ang dating daan naman, ha? Di, ayo. Wait lang ha. Hey, hey. Diyan, kabila. Hey. Hello, hello. Meron? Namatay. Okay. Ayan, may ano yan, bantayan mo yan, oh. Baka mamatay. Okay, ngayon. Yung, 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 yung komunyon sa Katoliko, sabi nila kasi, sabi ang dating daan, ang komunyon is hindi yung ginagawa ng Katoliko na may ostya, inaangat, katawan ni Kristo, tatanggapin naman, amen. Di daw yun kasi aral. Yung pangangaral, yung pagtuturo sa aral, yun na ang Eucharist. Yun na ang sinasabi natin komunyon. Pero hindi. Dahil doon sa Last Supper, kung naalala natin, si Kristo mismo, meron talaga siyang iniangat na tinapay. Literal na iniangat na tinapay. Sabi niya, tauto estento soma mo. This is my body. Walang bersyon ng Biblia ang nagsasabi, this is the symbol of my body, maliban na lang sa translation ng saksi ni Jehovah na walang Bible scholar na pumirma dahil kumpirmadong daming mali. Walang cross doon kasi nakalagay doon, istaka. Yung nilagay nila ng term simbolo. Yung sa Biblia, na nagpakita si Kristo sa mga apostol, sabi nila kay Tomas na nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, di ako naniniwala hanggat hindi ko mailagay yung aking daliri sa mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Mga kamay. Pero sa saksi ni Jehovah ngayon, sa butas ng pako sa kanyang kamay. Ginawang isa na lang. Butas ng pako. Butas ng mga pako yun. In original. So may mga pagbabagong ginawa ang saksi ni Jehovah, kaya yung Biblia na yun, confirm yun. Talagang mayroong mga dokumento, ang Wikipedia, pati Wikipedia, ginalaw ng mga saksi ni Jehovah. Kaya saksi ni Jehovah, pinagalitan ng Wikipedia. Kasi ginagalaw nila yung mga information doon. The same yan. May mga dokumento tayo niyan na ginagalaw nila. Yung pangalang Jehovah na ilalagay sa New Testament. Wala namang Jehovah sa New Testament. Inilalagay nila. Alam naman nila na pangalang Jehovah is kanila lang lang yon, para bang dahil sa popularity, while inclining the word Yahweh as the more correct way, we retain the form Jehovah because of the people's familiarity with it since the 14th century. Nang ilang version dumaan, we retain the form Jehovah by centuries hanggang nawala na talaga yon sa kanilang forward ng kanilang Biblia. Sa Greek manuscript, ang ginamit talaga doon, tauto estento soma mo, this is my body. Asan doon ang physical body ni Kristo? Yung may hawak ng tinapay o yung tinapay na kanyang dala? Ang physical body doon, yung may hawak. Ano yung hinawakan? Ang tawag doon, sacramental body. Yung iglesia, body of Christ din yan. Ang tawag doon, mystical body of Christ. Tanong, yung iglesia ba literal na katawan ni Kristo? Yes. Hindi naman yun figurative. Literal talaga yun na katawan niya. The mystical body of Christ. Yun namang ostia, literal ba yun? Yes, literal pa rin yun. Literal na sacramental body of Christ. Yung katawan niyang may hawak no, literal ba yun? Literal din yun. Yun ang physical body niya. So, ibig sabihin, hindi turo ng Katoliko sa Eucharist na ang Eucharist is the physical body of Christ. Dahil ang nangyayari during consecration is tinatawag nating transubstantiation. Dahil sa prayer na ginawa ng simbahan, na nakuha mula sa mga apostol, naturo din naman ni Kristo, nagkakaroon ng transubstantiation during consecration. Ito.
Pag sinabing transubstantiation, yung substance lang niya, mula sa substance ng tinapay, na ililipat sa substance ng katawan ni Kristo. Na ililipat. Sa madaling salita, ang substance lang ang nabago, hindi ang physical na anyo. Iba yung physical na anyo eh. Ngayon, yan ang opisyal na katuruan ng simbahan. Yung ostia na kinonsecrate ng pare, nagiging literal na katawan ni Kristo, hindi physical na katawan ni Kristo. Ang nabago, ang substance, hindi ang accidents. Ano yung accidents? Yung mismong itsura. Yun ang accidents. Pero may pagkakataon na nabago yung itsura mismo. Yung accidents mismo. Ewan ko lang kung mayroon ba ako dito, nasali ko ba dito sa mga references ko. Try ko lang. Ito kung makita ko. Ito. Ating unahin yung sa Lanciano, Italy. Ayan. Wait lang ha. Ito. Ayan. Ito sa Lanciano, Italy. Nakikita ko sa camera? Dili ko dipita. Pero mabalhin-balhin ako siya. Ano, oh. Ayan lang. Ito yung Lanciano, Italy. Yan yung yung simbahan kung saan is nangyari ang milagro ito. 750 AD nangyari. Isang Brazilian monk, isang Brazilian na pare, ang nagduda. Sabi kasi niya, teka ha, sabi natin sa misa, katawan ni Kristo. Sabi naman ng mga tao, amen. Tanggap naman sila. Kung titikman, di naman lasang laman. Di naman lasang dugo. Tinapay pa rin. Nagduda ang paring ito. Duda siya. Ito ay nangyari in reality, ha? Hindi ko sinasabi na bawat consecration ng pare, nababago itsura. Lahat ng consecration na nababago itsura, hindi. Kasi di naman turo ng Simbahang Katoliko na during consecration, nababago ang itsura ng hostia to physical body. Hindi, literal lang ang sinabi. Ang substance ng tinapay na transubstance sa literal na body. Walang turo na ang itsura ng hostia na transform sa physical body. Pero may pagkakataon na nangyayari yon na may pahintulot ng Panginoon. Gaya nito. Nagduda ang Brazilian monk na ito. Pinagluloko lang yata tayo ng ating relihiyon sa ating turo. Kasi katawan ni Kristo, pagkain mo lasa pa rin ng hostia, wala naman na bago eh. Ngayon, nung nag-consecrate na siya, ang nangyari, natigil ang misa. Bakit? Tumulo yung dugo sa kanyang braso. Tumulo yung dugo, natigil, pati yung pare nagulantang. Sabi ng mga Sabadista, yung pare niyan is the great magician. Uy, yung great magician, salungat sa opisyal na katuruan ng Katoliko ang mahika. Yan ay nasa Catechism of the Catholic Church 21:17. Against ng mahika. Pati nga pare nagulantang eh. So hindi niya magic 'yon. Nag-consecrate siya, tumulo sa kanyang braso ang dugo. Anong sunod na nangyari? Natigil. Pinatawag ng lahat ng mga scientists sa kanilang panahon, pina-investigate 'yon. At ang mga scientists na mga panahong 'yon, lahat mga atheist. Lahat sa kanyang panahon. Kasi wala pa namang scientist sa kanilang panahon na relihiyoso. Kung meron siguro, hindi natin alam. Pero majority ng mga scientists sa panahon sa 750 AD is mga atheist. Next. Ngayon, kamakailan lang, sa modernong panahon, 1990, ito ay in-investigate ng isang doktor na si Professor Eduardo Linole. Tapos, yan si Professor Eduardo Linole, ito yung kanyang findings sa kanyang laboratory test. The flesh and blood of Lanciano, therefore, are just the same as they would be if they had been drawn that very day from a living human being. Yung nangyari noong 750 AD, sa investigation ng isang scientist na si Eduardo Linole, parang bago lang hinugot sa katawan ng tao. Therefore are just the same as they would be if they had been drawn that very day. Below the heart arteries, so
scientific laboratory ginamit dito, napatunayan na meron siyang heart arteries and veins can be easily identified as well as a double slender branch of the vagus nerve. The conservation of the flesh and the blood left in their natural state for 12 centuries and exposed to the influence of atmospheric and biological elements remain an extraordinary phenomenon. The Linoli Report. Ngayon, yung kanyang findings, for 12 centuries, para bang nakatiwangwang lang ng ganyan. Walang nilagay na preservatives, kahit na anong elemento, pero buhay. Buhay. Oh. Ito. Pakita natin yung findings ni Eduardo Linoli, pakita ko ha. Ang findings ni Eduardo Linoli, ito. Yan o. Dr. Eduardo Linoli, a professor of anatomy and pathological histology and of chemistry and clinical microscopy and former head of the laboratory of pathological anatomy at the Hospital of Arezzo, is the only doctor who has analyzed the relics of the miracle of Lanciano. Bakit miracle? Kasi pati science hindi na may paliwanag. It means, kahit na anong gawin nilang laboratory test, di nila mapeke. Di nila mapapatunayang peke. Ganyan na pag-iimbestiga. Gagawa sila ng paraan para mapatunayang peke yan, pero walang bias. Gagawin nila lahat ng paraan para mapatunayang modus yan, peke yan, nang walang gagawing bias. Pag bumagsak sila at napatunayang tunay yan, tunay talaga yan. Ayan ang ginawa dito ni Eduardo Linoli. Sabi dito, his findings have stirred interest in the scientific world. Linoli was entrusted with a study. He was assisted by Dr. Ruggero Bertelli, retired professor of human anatomy at the University of Siena. Linoli extracted parts of the relics with great care and then analyzed the remains of miraculous flesh and blood. He presented his findings on March 4, 1971. So, pinisenta na niya ngayon. His study confirmed that the flesh and blood were of human origin. So sa kanyang study, yung ostia na kinosekret ng pare, nagkaroon ng laman na may dugo. At yung laman at dugo na yon sa kanyang laboratory test were of human origin. Galing sa tao. The flesh was unequivocally cardiac tissue. So yung laman na nasa ostia, cardiac tissue yon. And the blood was of type AB. Consulted by Zenit, Linoli explained that, as regards the flesh, I had in my hand the endocardium, therefore there is no doubt at all that it is cardiac tissue. So talagang pinag-aralan bawat detalye ng nasa ostia na nagkaroon ng laman na kinonsecrate ng pare. Yan, confirm na myocardium galing sa cardiac tissue. Pag sinabing cardiac tissue, sa puso. Next, in regard to the blood, the scientific emphasized that the blood group is the same as that of the man of the Holy Shroud of Turin. And it is particular because it has the characteristics of a man who has born and lived in the Middle East region. Yung dugo, in-study nila, katugma sa dugo na lumalabas sa Holy Man sa Shroud of Turin. Yung Shroud of Turin, ginagawa ng paraan ni L.A. Soriano yan na patunayan niyang mali. Wala namang may pakitang ebidensya. Sabi niya na ano na yan, ang mga scientist, asan ang referensya niya? May referensya tayo dito na ang scientist na nag-investigate noon ay si Dr. Zugibe. Ang nag-investigate noon. At yung dugo na yon, tugma sa dugo na nakita sa kalis at sa ostia. The AB blood group of the inhabitants of the area in fact has a percentage that extends from 0.5% to 1%, while in Palestine and the regions of the Middle East, it is 14 to 15%. Sabi ni Dr. Eduardo Linoli. Linoli's analysis revealed no traces of preservatives. So, napatunayan na walang halong preservatives, pero buhay pa rin. Napuntahan ni Padre Darwin to nung siya nagpunta doon sa Italy, nakita niya buhay pa rin. In the elements, meaning that the blood could not have been extracted from a corpse.
Sa kanyang pagsisiyasat, napatunayan niya na ang dugo mismo hindi kinuha mula sa bangkay. Ha? Buhay na buhay. Sabi ni Soriano, kapag walang alak, kulang. Ha? Sinabi na yun eh. Wait lang ha. Ating ano yun ha. Sabi ni Soriano, kapag wala raw alak, kulang. Saan ko ba nakita yun? Kulang. Try ko nga to, search ko nga dito, kulang. Kung makita ko ba, kulang. Eto, walang inom kulang, sabi ni Soriano. Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Eh, ang sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Eh, bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Yan sabi ni Eli Soriano. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Pero in reality, ang nangyari talaga, may dugo na. May dugo na. So, hindi kulang kasi may dugo na eh. Renoli's report was published in Quadernes Labo de Diagnostica Clinica e de Laboratory in 1971. Yung dugo, presko, buhay, hindi galing sa bangkay. In 1973, the Higher Council of the World Health Organization appointed a scientific commission to verify. Pati yung World Health Organization nagsagawa ng paraan para i-verify ang kanyang findings. The Italian doctor's conclusion. The work was carried out over 15 months. 15 months, dinoble check ang kanyang mga investigation. 15 months, dinoble check lahat ng mga yon, mga laboratory result niya, with a total of 500 examination. Sa madaling salita, hindi lang 100, hindi lang 200, 500 laboratory examination ang naisagawa sa loob ng 15 buwan para lang i-double check, i-verify ang kanyang report na yung ostia naging laman na may dugo. World Health Organization mismo ang nag-verify. Anong resulta? The conclusion of all the researches confirmed what had been stated and published in Italy. So, kinonfirm mismo na yung kanyang result, tunay. Hindi pineke, walang peke, tunay lahat. The extract of the scientific research of World Health Organization's Medical Commission was published in New York and Geneva in 1976, confirming science inability to explain the phenomenon. Inability to explain. Di na nila kayang explain the phenomenon. Ano yung phenomenon? Mga bagay na hindi nila kayang may paliwanag, gaya ng milagro. Ayan. So, yan, napatunayan yan. Okay lang ha? Ano pa? Nangyari pa rin yan. Mayroon pa rin pangalawang pangyayari yan. Hindi lang isang beses nangyari to. Meron din pangalawang beses nangyari. Saan naman yon? Sa Buenos Aires, Argentina naman tayo. Yan. Isang pare. Nagmisa. Nagmisa siya. Tapos, may parokya na nagsabi, Padre, may ostia doon sa sahig na laglag. Ginampot ng pare. Nilagay niya sa isang lalagyan. Nilagay niya ng tubig para matunaw. Sabi ng babae, baka kasi nalaglag, din na pinul kasi baka dirty. Pero sa Katoliko, sacrilege yan. Laging bintang ng mga dating daan sa Katoliko, kasal nyo may bayad, binyag nyo may bayad, lahat dinadaan sa pera. Pero mali yun. Bakit? Ang binyag, sakramento. Ang kasal, sakramento. Holy yun, sagrado sa Katoliko yun. Pag yun binenta mo, sacrilege yun. Pag sacrilege, mortal sin yun. Pag mortal sin, hindi pa namin gagawin ni mortal sin nga. Alam niyo mortal sin, gagawin pa namin. Kasal nyo may bayad. Di mo, sacrilege na yon, binyag nyo may bayad. Sacrilege na yon, ano bang binayaran sa kasal? Yung mga papeles mo naman, yung mga decoration mo sa simbahan. Kasi gusto mo ng gusto mo kasi ng pasosyal-sosyal eh. O pakain sa kapitbahay. Sabi nga sa Facebook, gasto mo, pakain mo, hain mo, pagkatapos, hugas mo, linis mo. Parang pinapagod mo lang sarili mo. Eto ngayon, nilagyan niya ng tubig para matunaw. At pag natunaw yun, ibubuhos na sa tanim na hindi madaanan ng tao para hindi siya magkasala ng sacrilege. Binalikan niya noong August 26, 1996. Pagkatapos ng isang linggo, binalikan niya.
Kasi niligpit niya yon sa loob ng tabernacle. Pagbukas niya, para tingnan kung natunaw na ba, para ilagay ko sa tanim. Nang sinilip niya, nagulantang siya kasi yung ostia nagkaroon ng laman at dugo. Yan yung top view. Oh. Ito yung side view ng ostia, nagkaroon ng laman at dugo. Ilang araw ang dumaan, mas lumabas ang mga dugo at ang laman. Wala siyang ginagalaw diyan. Kaya ang kanilang obispo na si Cardinal Jorge Bergoglio nagpatawag ng scientist. Itong si Cardinal Jorge Bergoglio, ito na ngayon si Pope Francis. Nagpatawag siya ng scientist para i-investigate ang nangyari sa ostia. Ang scientist na kinuha, atheist, si Dr. Ricardo Castañon. Siya yung kinuha. Yan. Ngayon, siya ang nag-scientific laboratory test sa naturang ostia na naging laman at dugo. Ito yung ano nyo, yung kanyang ginawang mga laboratory exams. Yan, yung ostia, naging laman na may dugo. At napatunayan niya na ito ay may human DNA. Ang dugo, blood type AB pa rin. Ang laman, human origin pa rin. So 3 taon sa kamay niya yon. Yung naturang yung naturang sleepy na. Oh, yan. Yung naturang ostia, 3 taon niyang hawak yon. Ang ginawa niya, dahil lahat ng kanyang findings the same pa rin, kailangan niya ng second voice. Dinala sa New York, pinaimbestigahan sa pinakabihasang scientist pathologist doon na si Dr. Frederick Zugibe. Yan. Cardiologist and forensic pathologist. Ngayon, anong ginawa niya? Ginawa nilang parang hulaan mo kung ano ito. No? Hulaan mo kung ano ito. May dala ko sa iyo, hulaan mo kung ano yan. Alamin mo kung saan galing yan. Sabi ni Ricardo ni Frederick Zugibe, madali lang yan. Tingnan natin. So tiningnan niya sa kanyang microscope. At nalaman niya, galing sa puso. Alam ko na. Ito ay galing sa puso kasi may nakita akong left ventricle. Ayan left ventricle. Yung left ventricle, nasa puso yon. Next, at nangingibabaw ang kanyang white blood tissue sa red blood tissue. Sabi niya, alam ko na. Ito ay kinuha mula sa taong bugbog sarado. Binugbog ng matindi. Matinding hagupit ang dinaanan ng may-ari ng puso na ito. Pero nakapagtataka lang paano mo nakuha ito ay buhay yung tao? Paano mo nakuha ito ay buhay yung tao? Kasi hindi ka makakuha ng perfect slice sa puso kung hindi mamamatay ang tao. Kasi buhay din nila sa kanya kasi gumagalaw napapanaigan ng white blood tissue, ang red blood tissue, kaya alam niya ang taong ito dumaan sa matinding persecution. Bugbog sarado, lalo na sa bahagi ng dibdib, sabi ng doktor. Ayan. Kasama niya doon sa New York, isang journalist na si Mike Willise at isang attorney na si Ron Tesoriero. Silang tatlo, di nila sinabi sa scientist kung ano yun. Sabi lang nila, imbestigahan mo yan. Alamin mo kung ano yan. Saan yan. Yun ang ginawa nila. Kaya resulta, napag-alaman, kasi tinanong kasi nila Dok, pag yung katawan ng tao, Dok, inilabas sa hiwalay, halimbawa, yung balat mo, ginilitan, ilabas yung laman mo, nilagay sa lamesa. Yung laman mo, nilagay sa lamesa. Mga ilang oras, para yan magsisimulang ma-decompose. Sabi ng doktor, sa loob lamang ng 24 oras, magsisimula na siyang ma-decompose. Pero ito, sabi nung journalist, pero alam mo Dok, yung hawak mo na yan, 3 taon na nasa amin yan. Nagtaka ang doktor, bakit 3 taon nasa kanila, buhay. At doon pa sinabi ng scientist, ng journalist, na yan ay galing sa consecrated host, na ang nag-consecrate ay si Father Alejandro Pizet. Siya yung nag-consecrate niyan. Ayun, nagtaka na, hindi niya may paliwanag, kasi di na may paliwanag ng science, how come na ang ostia na galing sa bakery, naging laman
na may dugo, buhay na buhay, hindi naman patay. Ayan, at yung laboratory result na yon, kinumpara ni Dr. Ricardo Castañon sa laboratory result na ginawa ni Dr. Eduardo Linole at napatunayan niya, iisang tao lang ang pinanggalingan. Isang tao lang. Kay Eduardo Linole, yung kanyang inimbestigahan, nasa 750 AD yun. Oh, sleepy na. Oh. Tapos, yung kay Ricardo Castañon naman, 1996, magkaibang taon yun. Pero ang resulta, kinuha sa isang tao lang na nakatira sa Middle East. At yun, ang Eucharistic miracle nangyari kasi kahit size, di mo paliwanag yan. Ating tingnan yung, yung kay Ricardo Castañon, yung record ni Ricardo Castañon. Meron ba ako doon? Ito. Ayan. Ayan o. Sino si Ricardo Castañon? A local doctor named Ricardo Castañon took sample from what had become known by then as the 1992 sign and sent it to the lab in San Francisco. Saan na, divine? When the result came back, the lab reported the substance could be human tissue. So yung kaniyang findings, ganun pa rin, human tissue pa rin. Another analysis by a doctor in Sydney, Australia likewise concluded the substance was human tissue and could belong to a heart. So pati pala, scientists pala sa Sydney, Australia, ganun din ang findings. Dissatisfied with could and knowing that Bergoglio expected an answer, Castañon sent the material to a third doctor in New York for what he called a blind sample. Hulaan mo. Ano yan? Saan galing yan? Hulaan mo. Kaya nga blind sample. This last doctor was more definitive. The substance he reported belonged to a heart muscle called the myocardium. More specifically, the left ventricle that pumps oxygenated blood from the lungs to the body. The doctor also found the person the sample came from had suffered greatly. Laman ni Dr. Frederick Zogebe na bugbog sarado ang may-ari, including trauma to the chest. So, yun ang kanyang findings. Told the sample didn't belong to a living patient. The New York doctor said he found the presence of white blood cells inexplicable since they usually disintegrate minutes after a blood sample is removed from the body. He also reported the sample had a bit. Ano pa? Tumitibok-tibok pa yung yung ostia, which also had been noted in the first report in 1992. In light of those findings, Castañon swiftly drew spiritual conclusions. The fact the substance is from myocardium, he said, suggests the Eucharist is what pumps blood into Christ's church. It being from the left ventricle, he said, is a reminder that Christ cleansed the church of its sin. Anong nangyari sa atheist na ito? Na-convert to Catholic. Oh, dami na tayo. Na-convert to Catholic at marami na siyang talk na ginawa, nangyari kung saan puro testimony sa kaniyang laboratory result. Oh. Ano pa? Ricardo Castañon Gomez, a clinical psychologist who specializes in brain biochemistry. Alam mo? Sleepy na si Divine. Sleepy na si Divine. Okay. Dr. Castañon Gomez studied at the University of San Andres in La Paz, Bolivia, where he resides, and also at the Pontifical Salesian University in Rome, Italy. He also has studied in London, England, Lyon, France, and Berkeley, California, USA. Dr. Castañon Gomez has been widely recognized for his scientific accomplishments, including an award from the United Nations. He now lectures extensively around the world about his work, which provides scientific proof of Christ's real presence in the Holy Eucharist. So, kilalang-kilala na siya na mga talks niya sa kanyang testimony sa laboratory result na nangyari. Okay, ito naman tayo ngayon sa scientific result na naman. Ito tayo sa scientific result. Ayan, sa investigation. Ayan, the scientific investigation. Various investigations have tried to assess the relics with varying results with the development of scientific capabilities over the centuries. One set of measurements were made in 1574 by Archbishop Antonio Gaspar,
Rodriguez, who determined that the blood divided into 5 unequal parts weighs as much altogether as each does separately. A 21st historian of science calls the miracle of the weights. Meron pa. In 1971, the specimen were analyzed by Eduardo Linoli, a professor in anatomy and pathological histology as well as chemistry and clinical microscopy and former head of the Laboratory of Pathological Anatomy of the Hospital of Arezzo. He published his results in Quadernes Labo de Diagnostica Clinica e de Laboratory 1971. Linoli's analysis was confirmed in 1981 by Ruggero Bertelli, a retired professor of human anatomy of the University of Siena. According to the Linoli study, the flesh is human cardiac tissue of type AB. So hindi siya biro. Scientist na mismo ang nag-imbestiga. Sino naman ng mga protestante magsasabi, peke yan? Patunayan nyo. Ha? Maglabas kayo ng scientific result galing mismo sa naturang ostia na inimbestigahan nila. Di kukuha kayo sa ibang ostia yun na inimbestigahan nyo. Mali yun. Kukuha kayo sa mismong inimbestigahan nila para mapatunayang mali sila. Kasi ang mga doktor na ito hindi basta-basta. Ang tataas ng mga ano nila compared sa mga tumutuligsa. He said, he found proteins in the blood. Ay buhay, kasi may protein eh. Kung patay ito, wala ng protein to. In the same proportions as are found in the seroprotic makeup of a normal blood, Linoli found no trace of preservatives. Walang preservatibong nilagay. Various investigation have tried to assess, ito na, naano ko na pala to. Ito lang ha. Ayun. Nabasa ko na pala. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na na-transform talaga. Pero ang official na turo ng Simbahang Katoliko, transubstantiation. Ang substance ng tinapay na transform sa substance ng katawan ni Kristo. Hindi namin turo na na-transform into physical. May mga pangyayari lang na talagang ginawa ng Panginoon ng paraan para ma-transform talaga siya. At kahit mga scientist, hindi ma-deny ang reality na yan. Kaya tinatawag yan, the Eucharistic miracle. Hindi yan nangyari sa mga Santa Cena ng ibang relihiyon. May Santa Cena ang INC, ha? Almusal sa umaga ba yun? Saan yun? Sa Tanlaksan nila? Banal na hapunan sa umaga? Sa SDA? Wala rin nangyari. Sa born again, meron pa sila. May tinapay, meron pang maliit na cup sa kabila na may dalang wine. Walang ganyan nangyari. Dito lang sa Katoliko yan. Pinaramdam ni Kristo ang kanyang presence sa Eucharist. So, yun lang muna ang aking topic ngayon. Mamayang hapon, tuloy tayong mamayang hapon, pero open forum na tayo. Lahat ng mga against nyo sa Catholic, ilabas nyo lahat yon. Sasagutin namin ni Brother Edgar. Wala na. Yun lang apat sabi ni Padre. Larawan, Santo, tsaka Eucharist, True Church. Wala pa Santo di ay? Santo na lang. Then, open forum na. Para lahat ng mga objection. Yung mga objection nyo na matindi sa Katoliko, ilabas nyo lahat yon. At sagutin natin. Sabi nila kasi, mga Katoliko, walang alam sa Biblia eh. O ilabas ninyo mamaya yun. Natin sagutin lahat ng mga yon. Okay? Brother Edgar, ilipat ko tulog na yung prinsesa ko. Okay, so ito ang tapos sa pagampo. Ganing balik taon niya, no? Sa samahan sa Espiritu Santo. Amin. Ginoo, salamat kayo sa pagpadala sa imong balang espiritu aron kami magkahiusa o aron malasigon kami nga magtuon, mamati sa imong mga pulong. Unya, sama sa gihapon, nakinahanglan kami sa imong panabang. Kini akong giampo gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen.